Kumusta mga pakialamero mga kabayan? Kaya pala itong ating mga men in uniform na siyang inaasahan natin na magiging tagapagtanggol nating mga mamayang Pilipino, magiging tagapagtanggol sa ating kalayaan, maging tagapagtanggol sa soberanya ng Pilipinas, maging tagapagtanggol ng bawat Pilipino ay pinapabayaan na lang, naging bingi na lang at bulag na lang sa mga nakikita at mga nangyayaring kabulastugan at kabulukan dito sa gobyerno. Kaya pala itong mga hinayupak na ito ay baliwala sa kanila. Kahit anong panawagan nating mga mamamayang Pilipino na nahihirapan na sa sitwasyon natin, baliwala lang sa kanila. Makakapal na pala mga pagmumukha ng mga hayop na ito. Imbis na sila ang ating tagapaglingkod, tagapagbantay, tagapangalaga ng ating mga karapatan, sila patuloy itong mga unang-unang mga tarantado talaga. Unang-unang nagdududa sa ating mga... Sino ba dapat ang amo ng mga hayop na itong mga sundalong ito? Kaya pala ayaw nilang gumalaw. Kasi imbis na protect the people, protect the politicians na pala ang ginagawa. Kaya pala, kasi kasabot pala sila sa korupsyon sa gobyerno. Ito mga hayop na to. Okay, panoorin natin, patunayan natin ngayon na yan ang kanilang mga ginagawa. Napanood ko itong vlog ni Sweet Robin. Ito. Panoorin natin maayos. Bistado na sila Harold Cabulok at iba pang mga Philippine Army. Kaya pala hindi maideklara na isang national security threat ang korupsyon sa Pilipinas ay dahil ngayong Marcos administration ay tila kasabwat ang ating mga Philippine Army sa korupsyon. Ganito kasi ang komento ni Harold Cabulok. Inuudyukan kasi kami ng iilang kababayan na unahin daw munang labanan ang ipinagbabawal na gamot at ang korupsyon sa gobyerno. Para sa akin, panguudyok ito ng kudita ng mga sundalo. Nakakabahala ang mga instigators na ganito. Kaya't sa baluktot na paliwanag na ito ni Harold Cabulok ay may komento si Ms. Srikanta Sasot. Noted po ito, Colonel Harold Cabulok, na nababahala kayo sa AFP na inuudyukan kayo ng mga Filipino na sugpuin ang korupsyon sa gobyerno at pinagbabawal na gamot. Maraming salamat po sa clarification na ito na hindi ito mga priority national security threats. Nakahinga po ng maluwag ang mga kawatan sa gobyerno at organized crimes dahil ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay wala sila sa priority ng institusyon na inatasan ng konstitusyon ng Pilipino. Hindi po kudita ang hinihingi ng taong bayan sa inyo, kundi ang responsibilidad ninyong wakasan ang mga national security threats na ito. Pero at least, malinaw na sa mga Pilipino na walang maaasahan sa inyo dahil ang mga Pilipinong tinatawag ang pansin ng AFP patalaga ang masama sa inyo at hindi ang mga buwaya sa gobyerno at ang mga criminal syndicates ng ipinagbabawal na gamot. Salamat po sa paglilinaw, Armed Forces of the Politicians o AFP. Saka, kailan po naging kudita ang pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot at corruption? Is that a tacit admission of something? Eto namang si Colonel Harold Cabulok. Simple lang naman ang formula ng national security threat. Civilian authority is supreme over the military. So civilian authority determines what are national security threats. If civilian authorities are engaged in corruption and ipinagbabawal na gamot, obviously they will not declare them national security threats. That would require military action. In short, armed forces of politicians po talaga kayo. At kudita nga ang pagsugpo ng military sa korupsyon at ipinagbabawal na gamot. Sana po manalo kayo sa gera laban sa China, if ever
dasal-dasal lang. At dahil dito ay may isang Philippine Army na matapang na nagsalita na at tila ibinulgar na kasama o kasabwat ang ating mga Philippine Army sa nangyayaring korupsyon kasama ang House of Representatives. Kaya naman ang nagsalitang Philippine Army na ito ay hindi nakayanan ang korupsyon na nangyayari sa Marcos administration. Kaya ito ay nag-resign na lamang at nangibang bansa. Ayon nga sa kanyang pagsisiwalat na ipinarating kay Ms. Surgando Sasot. Hello Ms. Sas, please hide my identity. Following you since former PRRD. From the Philippine Army. The promotion of officers po in the Armed Forces of the Philippines from the rank of Colonel to General involves the House of Representatives through the Commission on Appointments, a body composed of members from both the House of Representatives and the Senate. Kaya hindi makaangal ang mga yan lalo sa mga aspiring generals. Pikit mata ang colonels at generals kahit harap-harapan ng korupsyon dahil sila mismong nakikinabang din. Corruption in the Armed Forces of the Philippines is also rampant, kaya minaigi ko na umalis na lang at magtrabaho overseas kaysa maging sunod-sunuran sa mga corrupt na officials in the ranks. Colonel Harold Cabunog. Ito ata ang tunay na dahilan kung bakit ayaw niyong i-consider na national security threat ang korupsyon sa Pilipinas. At kaya naman pala ang tahanan ng mga pangulo ng Pilipinas na kung saan simple lamang noong Duterte administration ang bahay na ito. Takot na takot iparenovate ng asawa ng dating Pangulong Duterte kasi nga naman hindi ito sa kanila. At pera ng taong bayan ang gagastusin. Pero ngayong Marcos administration, giniba, nirenovate, at tila ginawang isang resort. Bakit giniba? Bakit nirenovate? Bakit binago? Sa inyo na ba ang palasyo habang buhay? Ha? Marcos Araneta? Kaya't si Mr. Whitaker ay napakomento. Narito ang kanyang reaksyon, panoorin natin. Ang official residence ng Pangulo. Mataas ang kisame sa receiving area nito. May mangilang-ilang muebles kaya lutang ang malawak na floor area. Hindi, kasi hindi naman namin. So wala kayo Kung nag-decorate ka dyan, nag-ano ka ng pera na. later. Ngayon, Ngayon ay mala-resort na ang vibe dahil sa swimming pool at berdeng kapaligiran nito. Hindi Ayon sa naalis? arkitekto nito, mismong si First Lady Luis Araneta Marcos ang may ideya kung paano pagagandahin ang presidential Pero, no? residence. Flashback. Wala raw balak silahan nila at nadagdagan pa ang laman ng receiving area. Hindi, kasi hindi naman amin. hindi naman amin. So wala kayo Kung nag-decorate ka dyan, nag-ano ka ng pera na. Si First Lady Luis Ngayon. Araneta Marcos ang may ideya kung paano pagagandahin ang presidential residence. Grabe, grabing pag-renovate nila sa palasyo. Hindi na aalis. Hindi na aalis. Diyan mo makikita. Diyan mo makikita na ang mga Duterte pangmasa talaga. Ang mga Marcos, magarbo, magara, garboso, di ba? Anong sabi ng partner ni Tatay Digong? Hindi naman amin to. Magdadagdag ka dyan. Pera ng taong bayan ang gagastusin. Ha! Buti pa! Buti pa talaga ang Duterte nakakaisip at may hiya. Ha? May hiya! Pero ang mga Marcos, wee! Ginawang resort, ala resort. Grabe, ginawa lahat. Diba? Bakit? Hindi na aalis? Forever na sa pwesto? Wala talaga. Mas inuna ang tirahan ng presidente na hindi naman sa kanya yan. Grabe, no? Kesa pagandahin ang Pilipinas, di ba? Mas unahing pagandahin ang Pilipinas. Inunang magpaganda sa kanilang temporary tirahan. Temporary kasi hindi naman siya habang buhay maging presidente. Mga kapwa ko Pilipino,
Hindi natin kailangan ng leader na magarbo. Hindi natin kailangan ng leader na magara. Ha? Sasabihin na naman nila, deserve niya yan kasi presidente. Okay ka lang? Okay lang kayo? Grabe talaga. As long as ang leader magarbo, magasta, at walang pakialam sa gagastuhin sentimo, nakakatakot yan. Diba? Yung walang delikadesa. Diba? Yung ang kapal-kapal ng mukha. Yung hindi man lang iniisip na, pera to ng taong bayan. Diba? Kundi, waldas lang sila ng waldas. Wala. Kaya no wonder, mahal ng masang Pilipino ang mga Duterte. Diba? Kasi sila, diba? Kumbaga, mahihiya silang gastusin yung pera. Diba? Galing sa gobyerno. Nahihiya sila. Grabe yung kanilang mentality. Which is, dapat ganyan ang mentality pag leader ka ng bansa. Hindi yung ginawa niyong ala resort. Hiyang-hiya naman kami sa mga kababayan nating nag-iikahos at nagkukumahog. Kakatrabaho. Tapos kayo, wow! Okay lang sana kung pera nyo. Diba? Okay lang sana kung pera nyo. Ano ang masasabi ninyo mga kasweet sa pagsisiwalat at pag-amin ng isang Philippine Army na nag-resign at ng ibang bansa na lamang dahil nga hindi na niya nakayanan ang nangyayaring korupsyon sa loob ng Kongreso at sa pagitan din ng mga Philippine Army. Kaya naman pala wala na tayong maaasahan dahil nga sila din mismo ay nakikinabang din pala.